Paglukan ko. Paglukan ko. Ayoko sila masumunod! Isa ito sa pinaka-nakakakilabot na nakunan ng video. Parang nag-levitate o lumutang sa hangin ang isang binata sa Coronadal, South Cotabato noong 2023. Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang. Paglukan ko. Demonyo talaga ang nagsapi. Siya si Mateo na sinaniban di umano noon ng demonyo. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. Mahirap. Bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung sarili ko? Naitampok na ito noon sa gabi ng lagim ng KMJS sa TV. Tumalima ang mga paring exorcist mula Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City, Misamis Oriental na sina Father Rex Manlantao at Father Azul Lambatan. May God uproot and cast out from these objects all power of Itas mihi nomen tuum. I command you in the holy name of Jesus, go back to your seat. Kayo, baka maano yung ulo niya. Let your mighty hand cast him out of your servant, so he may no longer hold captive this person in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Pero may mas malala pa raw silang nahawakang exorcism case. Ang sinapit ng Nooy Dalagita na itago natin sa pangalang Angel. I was watching Satan fall like lightning that flashes from heaven. Sa kalagitnaan ng kanilang exorcism rites, ang dalaga bigla raw nag-iba ang boses. Because he will dwell with her. The end of the world. Be gone, Satan! Amen. Ang hinarap na ito ni na Father Rex at Father Azul ang pinagbasehan ng pangatlong tampok na istorya sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie, ang Sanib. Tampok dito sina Epi Quizon, Martin Del Rosario, Ashley Ortega, Lotlot De Leon, at pagbibidahan ni Jillian Ward. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Silipin natin ang set ng Sanib. So andito tayo sa Baras, sa Rizal, kung saan nag-shooting yung isa sa mga segments ng Gabi ng Lagim, the movie. Ito yung Sanib. Nakakwentuhan ko si Jillian habang nilalagyan siya ng prosthetics. Hello, hello, hello. Hindi ko pa kayo makis, baka dumikit po sa mukha niya. Ikaw ba yan? Opo, ako po Anong ito. ginawa nila sa napakaganda mong mukha? Kaya nga po, hindi ko na po maramdaman yung mukha ko eh. Hindi ko po magalaw. Okay lang sa'yo yung ganito na ginawa nila sa mukha mo. Gusto ko nga po eh, kasi parang yun po talaga yung goal ko. Ginawang horror. Opo, ito na po yan. Kamusta ba pagganap mo? Sa totoo lang po, medyo challenging po talaga siya kasi nakakapagod po siya physically, pati po mentally. Pero na-enjoy ko po siya. Kahit si Jillian mismo natakot ha, Kasi sa kamukha sarili ko niya. talaga siya. Oh, wow! Alin ang totoo dyan? Ako po. Ikaw yan. Ito yung ginawa nilang parang mold mo. Ang pagbuo ng gagamiting prosthetics ni Jillian, inabot ng siyam-siyam. 3 oras bago siya makapag-take. Ganyan kahirap gumawa ng prosthetics. Anong material yung ginamit? Ginagamit Ginagamit po natin kung ano ginagamit sa Hollywood. Paano nyo pinaghandaan tong papel na ito? Nagulat na lang ako na ito yung role na physically and mentally draining pala. Kasi ang hirap imagine na yung demon nasa harapan mo mismo. Siyempre si Epi, matagal nang established to. We make it a point that we pray even before we start working. Parang may open me gates para... Yeah, Diba? yeah. Because of the topic. Hinihingi lang kami ng protection. Naalala ko ang Gabi na Lagim. Bata pa lang ako. Inaabangan ko na yun sa TV. Tapos after nun, one last sigaw.
ang Sanib, ang kauna-unahang pelikula na ididirect ng mahusay na TV director na si King Mark Baco. Si King, naging director ko sa Spills dati sa KMJS, no? Oo. Ano nangyari? Napunta ka sa horror. Long story ma, pero kasi nag-drama na rin po ako sa News and Public Affairs. Yan, yun lang. Napaka-challenging ma'am, but worth it naman po. Iba yung horror na papakita namin dito. Medyo ma-action kasi may mga levitation na sabay-sabay. Yung nga nakikita ko nga may naka-harness kasi may Harness po. levitation scenes itong segment. The scarier, the better. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo na isipin na ang kwento ng Sanib sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie hango sa tunay na karanasan ng dalagita noon sa bayan ng Hingoog sa Misamis Oriental, si Angel. Almost 2 years na nangyayari yun sa buhay ko na napossess po ako at nagpakita yung mga creatures physically and emotionally. Burnout po ako noon at hindi po kaya ng katawan ko na tumayo sa another morning, another possession day na ipina-face ko po. 13 anyos lang daw si Angel nung una di umano siyang sinaniban. Pagpakog ang akong ulo, nagbunal-bunal ang akong ulo sa kilid. Nangyayari nang lumilipad yung katawan, full body po. Hanggang humingi na ng tulong si Tere sa kanila noong pura paroko na si Father Rex. Yon ang kauna-unahang exorcism rite na ginawa ng pare. Ito na siguro yung time na mamamatay siguro ako kasi hindi naman ako takot, but at the same time wala lang po talaga akong alam. Ang dala ko lang po talaga nung time na yon is yung faith ko sa Panginoon. Because He will dwell with her. The end of the world. Be gone, Satan! Amen. Pero pati si Father Rex parang gusto daw gantihan ng mga kinalaban niyang demonyo. So nagising ako, sabi ko, sino kayang humatak sa akin? Yung tiningnan ko yung oras, 3:00 po ng madaling araw, the devil's hour. Ang inakala nilang payapa ng si Angel, ginambala raw ulit ng mga kampon ng kadiliman. May nakita ako na lalaking grabe kay kaitom. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Lead us not into temptation. Nagkaroon siya ng demonic seizure po yun. Iba yung sigaw, nakakapangilabot. In the name of Jesus, tell me your name. Ang sabi po, we are many. Pero yung prevailing spirit talaga na parang nagli-lead is something similar sa characteristic din ni Satan. Nagpaulit-ulit pa raw ang pagsanib ng mga demonyo kay Angel sa loob ng ilang araw. Ang pinag-ugatan daw nito ang puot sa puso ni Angel. Na nagsimula raw nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Napifeel ko yun na bakit unfair? Kasalanan ko ba bakit naghiwalay si mama at papa? Pero sa kanyang pagpapatawad at tibay ng pananampalataya, nasa mabuting lagay na raw ngayon si Angel. Faith ko po sa Panginoon ay mas lalong lumaki. I continue to active my ministry. Hindi po ako nawala ng pananampalataya po sa Panginoon. Kung meron man siguro mga doubts sa buhay ko nung time na yon about God, itong case na to ang nagbigay ng daan na mawala yung mga doubts na yon. Pero paano nga ba napagtagumpayan ni na Father Rex at Father Azul ang
pagtaboy sa mga demonyong sumanib kay Angel. Yan ang sabay-sabay nating pakaabangan sa mga sinihan simula November 26 sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titig hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang karma mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titig hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang karma mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.